Sa isang madilim na gabi, limang magkakaibigan ang nagtipon sa harapan ng isang lumang bahay na may nakakatakot na reputasyon. Ang hangin ay malamig at may mahina ngunit nakakabinging ugong na tila nagmumula sa pinakaloob ng bahay. Ang mga bintana ay basag at ang pinto ay bahagyang nakabukas, parang nag-aanyaya. Si Ira, ang matapang ngunit kabadong leader ng grupo, ay lumingon kay Ken, ang palabirong kasama. Nang umingiti, ngunit may bahid ng takot sa kanyang mga mata. "Seryoso ba talaga tayo dito?" tanong ni Ken. Ang kanyang boses ay naninginig sa takot. "Ikaw nga ang nagdala sa atin dito," sagot ni Ira. Ngunit sa kabila ng kanyang tapang, may pag-alinlangan sa kanyang puso. Hinatak ni John, ang praktikal at ayaw sa kalokohan, ang kanilang pansin. Mabilis lang, pasok, tingin, labas. Ngunit si Mika, na mabilis makaramdam ng kakaiba, ay sumingit. "Ayoko ng pakiramdam ng bahay na to." Habang si Lay, tahimik ngunit observant, ay tila may narinig sa loob. Habang pumasok sila, ang malamig na hangin ay tila may buhay, at ang alikabok sa hangin ay nagdagdag ng misteryo sa kanilang paligid. Makikita sa loob ay sirang sofa, mga lumang larawan sa dingding, at isang orasan na tila nakatigil sa oras. Ang mga tunog ng tulo ng tubig, at mahinang tunog na parang may hinihila sa sahig, ay nagbigay ng matinding takot sa kanilang mga puso. Lahat ay nagtakbuhan patungo sa isang madilim na kwarto, nang biglang magbukas ang pinto sa likod nila. Sa kanilang pagpasok, nakita nila ang isang larawan nilang 5. Ngunit ang mga detalye ay nagbabalik sa kanilang isipan. Paano nangyari to? Sa likod ng larawan, may nakasulat na kulang pa ng isa. Mabilis na nagdilim ang paligid, at nagkaroon ng siksikan at sigawan. "May kasama tayo dito," sigaw ni Mika. Ngunit wala ng panahon para makipagtalo. Ang orasan ay nag-umpisa na namang gumalaw, at ang mga ilaw ay namamatay sindi. Nagdadala sa kanila sa isang mas madilim na bahagi ng bahay. Sa kanilang takot, nawala si Ken, na nagdulot ng panik sa grupo. Kung paano siya nawala, ay naging tanong sa hangin. Ngunit ang mga boses ng kanilang mga kaibigan ay tila nagmumula sa mga dingding, na nagpuudyok sa kanila na may mangyayaring mas masama. Habang nagtatago sa isang lumang silid, humihingi ng tulong si John kay Ken, na tila naririnig nila. Ngunit sa likod ng kanilang mga isip ay may isang mas malalim na takot na sumisiksik. Ang bahay ay tila may buhay, at hindi sila pinapalayas. Ang mga litrato sa dingding ay unti-unting nagbabago. Nagiging mga refleksyon nila na may mga ngiti na sobrang lapad. "Hindi ito bahay," sigaw ni Ira. Ang kanyang tinig ay puno ng takot at sigaw ng pag-asa. Ngunit wala ng oras. Ang dilim ay kumakapit sa kanilang mga katawan. At sa isang huling pagsubok na makalabas, si Lay ay nagbigay daan kay Ira sa isang madilim na pasilyo, na may mga boses ng kanilang nawawalang kaibigan na nag-uudyok sa kanya na pumasok. Sa huli, nagising ang tanod sa umaga at pumasok sa lumang bahay na tila tahimik. Sa gitna ng sala, nakita niya ang isang bagong picture frame na naglalaman ng 5 ngiting mukha ng kanyang mga kaibigan. Ngunit may ika-6 na anino sa likod nila na nakatingin sa kanya. Sa kanyang likuran, may narinig na bulong, "Kulang pa ng isa." At nagdilim ang lahat.